Ito ang The Manhattan of Manila Bay, ang Pasay Harbor City Reclamation Project. Isa ito sa dalawang reklamasyon na naaprubahan na magpatuloy ng operasyon dito sa Manila Bay. May lawak na 265 hectares at 72 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng Pasay City LGU at Pasay Harbor City Corporation. At ito ay inaprubahan ng Philippine Reclamation Authority noong December 2019 at sinimula naman ang pagtatambak taong 2021. Magkakaroon ito ng 7 unique districts sa kanilang dalawang isla. Ang unang mas malaking isla ay para sa mixed-use development na tatayuan ng office at residential buildings at commercial spaces. Ang ikalawang mas maliit na isla naman ay para sa mga recreation kung saan magkakaroon ng mga nature parks, theme parks, garden, zoo, restaurants at resorts. At para magkaroon ng balancing ecological system ay mayroong green spaces, kaya naman parte ng proyekto ang pagtatanim ng mga puno, halaman at mangroves. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update dito sa mga ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. At nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Again po, happy Valentine's Day po sa ating lahat at sa mahal kong asawa at sa aking nanay. Happy Valentine's Day po. At yan nandito po tayo ngayon sa may bahagi ng isang naaprubahang reklamasyon dito sa Manila Bay, ang Pasay Harbor City Reclamation Project. Siguro naman po ay naintindihan natin yung introduction natin dito kung saan ay naglalayong mag-provide ito ng maganda at isang sustainable na green ecological system kapag natapos itong Pasay Harbor City Reclamation Project na ito. Ayan. So kung matatandaan po natin ay lahat po ng reklamasyong ginagawa sa Manila Bay ay ipinatigil ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pati na rin ng mga ahensya. But after nga ng mga 3 buwan na pagproseso at pagsisiyasat ay 2 lang po yung naaprubahan. Isa na nga itong Pasay Harbor City at ang Pasay 360 Reclamation Project. Ayan, so kitang-kita nyo naman kung gaano kalawak po itong ginagawang reklamasyon na to. Nasa 265 hectares. Sadyang malawak din nga po itong ginagawang reklamasyon na to. Ito nga pala ay sakop ng Pasay City. Pero sa ngayon nakikita natin medyo matagal nang ganito yung hitsura nitong Pasay Harbor City. Pagkatapos nilang tambakan ng 2 isla ay wala pa tayong nakikitang improvement or mga ginagawa na additional sila rito. So hintayin na lang natin sa mga susunod na buwan kung meron na or magsisimula na talaga sila rito. Ayan, makikita nyo sa pagitan ng Pasay Harbor City at nitong Pasay 360 itong daanan na to. Ayan, makikita nyo. So sigurado na kapag natapos na itong 2 reklamasyon na to, so magsisilbing daanan to ng mga barko itong bahagi na to, at sinasabi nga na ang pagkokonekta ng mga isla na to ay sa pamamagitan ng mga tulay, at yan ang ating aabangan. So yun lamang po mga kababayan, and hopefully ay nag-enjoy po kayo at nagkaroon tayo ng idea patungkol nga dito sa isa pang reklamasyong ginagawa rito, ang Pasay Harbor City Reclamation Project. So yung nakikita po natin na yan ay ang Pasay 360 Reclamation Project. So magkabukod sila pero nasa Pasay City po silang 2 reklamasyon na to. Ayan, yun naman po mga kababayan, at maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you and God bless. Enjoy the view.